Dati akong may masayang pamilya at ang asawa ko ay napakabuti sa akin. Nagbukas kami ng isang restaurant at maganda ang takbo nito. Lahat ng kaibigan at kamag-anak namin humahanga sa amin. Pero nakalilito na laging hungkag ang pakiramdam ko sa loob ko. Pakiramdam ko, ang bawat araw ay gaya lang ng nauna. Na parang walang kahulugan ng buhay. Pero wala akong ideya kung anong tamang paraan para mabuhay. Tapos sa huling bahagi ng 2010, nahirapan akong manganak at nauwi ito sa pagdurugo. Sabi ng mga doktor na sa kritikal na kondisyon ako. Ang aking mama na takot noon ay bumulong sa tenga ko. Manalangin ka sa makapangyarihang Diyos. Agad akong kumapit doon at sa puso ko ay tumawag sa makapangyarihang Diyos para iligtas ako. Hindi nagtagal, tumigil ang pagdurugo. Alam kong binigyan ako ng Diyos ng ikalawang pagkakataon sa buhay. At mula sa puso ay nagpasalamat ako sa Kanya. Mula noon, nagbasa na ako ng mga salita ng Diyos. Laging nakikipagtipon at nakikipagbahagian. Sa paglipas ng panahon, natutunan ko na nilikha ng Diyos ang tao at ang lahat ng meron ng tao ay galing sa Diyos. Kailangan nating magkaroon ng pananampalataya at gawin ang tungkulin ng isang nilalang na hanapin ang kahulugan sa buhay. Ginawa ko ang pagpapalaganap ng ebanghelyo at ang bawat araw ay naging kasiyasiya. Hindi tinanggap ng pamilya ko ang makapangyarihang Diyos pero hindi sila kontra sa pananampalataya ko. Kailan sila nagsimulang humadlang sa pagsasagawa mo ng iyong pananampalataya? Nung taong 2012, naging mabangis na ang CCP sa pag-aresto sa mga miyembro ng iglesia. At nag-iimbento sila ng mga sabi-sabi para siraan ang iglesia. Maraming istasyon ng radyo at telebisyon ang nagpapakalat ng mga kasinungalingang ito. Simula noon, sumisimangot ang asawa ko. Pagaling ako sa pagtitipon. Isang araw nagpunta ako sa restaurant matapos ang pagtitipon. At nakita kong nakasimangot siya. Nang makita niya ako, agad niya akong hinaltak at kinaladkad papalapit sa TV. At sinabing, "Tingnan mo ang Diyos na pinaniniwalaan mo." Nakita ko na ipinapalabas nila ang mga sabi-sabi na gawa ng Partido Komunista tungkol sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos na walang basihan at kabaliktaran ng katotohanan. Talagang nagalit ako noon. Humarap sa kanya at sinabing, "Puro kasinungalingan ang mga balita. Gawa-gawa lang yan ng partido." Kinamumuhian nila ang Diyos at nilalabanan siya. At malupit nilang inuusig ang mga relihiyosong paniniwala. Paano mong paniniwalaan ang sinasabi nila laban sa iglesia? Tama yon. Marami na tayong nakita sa loob ng maraming taon ng pagnenegosyo. Kaya't para namang di mo alam kung anong klase ang pamahalaang ito. Ang Partido Komunista ay gumawa ng mga huwad at di makatarungang kasot na meke ng mga ulat. Hindi pa kasali ang revolusyong pangkultura rito. Ang insidente sa Tiananmen Square at ang pagsupil sa mga protesta ng mga taga-Tibet. Ang lagi nilang ginagawa ay gumagawa ng kasinungalingan. Binabaluktot ang katotohanan na susundan ng pagtugis. Pareho ito sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Ito ang karaniwang taktika ng partido para puksain ang pagtutol. Bukod dyan, ang mga kapatid ay nagsagawa na ng mga pagtitipon sa tahanan natin. Alam mong nagtitipon lang kami, nagbabasa ng mga salita ng Diyos at nagbabahagi sa katotohanan. Katulad ba yun ang sinasabi ng partido? Nang inilagay mo ng ganyan, paano tumugon ang pamilya mo? Napaniwala na sila sa mga kasinungalingan ng Partido Komunista. Kaya naging bingi sila sa sinasabi ko. Lagi nila akong pinagagalitan. Dapat na lang daw akong mamuhay ng isang magandang buhay at isuko ko na lang daw ang pananampalataya ko. Kung makikipagtipon pa rin daw ako, wawasakin nila ang scooter ko para di na ako makadalo. Gusto nilang manatili ako sa bahay. Hindi ako ganong nabahala noong una. Akala ko, pansamantala lang silang nalilinlang ng mga kasinungalingang yun. At galit sila dahil nag-aalala sila sa akin. Nalilipas din ito makaraan ng ilang araw. Pero hindi ganon kasimple ang mga bagay. Parami ang mga kasinungalingang iniere sa TV at internet na naninira sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. At maraming ulat ng mga mananampalataya na inaaresto. Lalo pa akong hinigpitan
ng aking pamilya nang makita nila ito. Para pilitin akong isuko ang pananalig ko, pinunit ng asawa ko ang aking aklat ng salita ng Diyos at binasag ang MP3 player na ginagamit ko. Inulit din niya ang kasinungalingan ng partido sa mga kapitbahay namin para hindi ako makapagbahagi. Naniwala rin sila sa mga kasinungalingan at trinato ako na parang isang ketongin. Nakakagulat para sa akin ang inasal ng asawa ko. Napakabait naman niya nun sa akin. Paano siya nagbago ng husto? Paano siya nawala ng pangunawa matapos ang mga taon ng pagsasama namin? Lumipas ang panahon at lagi niya akong pinipintasan. Isinisisi ang lahat ng naging mali sa bahay namin sa pananalig ko. Nang humina ang negosyo, sinisi niya ang pananalig ko. At di na ako pwede sa restaurant. Ako raw ang nagdadala ng malas. Ang mga magulang niya laging sumisimangot at pinagagalitan ako. At nagsisipagdabog sila sa galit. Pinigilan nila akong lumabas. At pag humakbang ako palabas, tatawagin nila ako. Tatanungin kung nasan ako at sinong kasama ko. Isinailalim nila ako sa kanilang pagbabantay ng panahong yon. Hindi ako makapagbasa ng mga salita ng Diyos o makapag-ugnayan sa mga kapatid. Wala akong personal na kalayaan. Talagang napakahirap nito para sa akin. At nagtataka ako kung bakit napakahirap na magkaroon ng pananampalataya. Kung bakit ito isang pakikibaka. At kung kailan kaya hindi ko nakakailanganing mamuhay sa ganong paraan. Minsan naisip ko na pwede akong tumigil na lang muna sa pagpunta sa mga pagtitipon. Pero hindi yun naaayon sa kalooban ng Diyos. Agad akong umusal ng isang panalangin at hiniling sa Diyos na gabayan ako. Isang sipi ng mga salita ng Diyos ang sumagi sa isip ko. Sa ngayon, karamihan ay walang gayong kaalaman. Naniniwala silang ang pagdurusay walang halaga. Pinalayas sila ng mundo. Puro problema ang buhay tahanan nila. Hindi nila napalulugod ng Diyos. At mapanglawang hinaharap nila. Ang ila'y nagdurusa ng husto na naiisip na nila ang kamatayan. Hindi ito tunay na pagmamahal sa Diyos. Ang gayong mga tao ay mga duwag. Wala silang pagtsatsaga. Sila'y mahihina at walang lakas. Sa mga huling araw na ito, dapat kayong magpatotoo para sa Diyos. Gaano man katindi ang inyong pagdurusa, dapat kayong magpatuloy hanggang sa huli. At maging sa inyong huling hininga, kailangan pa rin kayong maging tapat sa Diyos at magpasakop sa kanyang pagsasaayos. Ito lamang ang tunay na pagmamahal sa Diyos at ito lamang ang malakas at matunog na patotoo. Amen. Talagang naantig ako habang pinag-iisipan ito. Hindi kalooban ng Diyos na ako'y magdusa, kundi para gawing perpekto ang pananampalataya ko sa pamamagitan ng pangaapit paghihirap. Para magkaroon ako ng pagkakataong magpatotoo. Di ako pwedeng sumuko kay Satanas dahil natatakot akong magdusa. Dapat akong manatili sa landas, gaano man ito kahirap at maging isang malakas at matunog na saksi. Salamat sa Diyos. Narinig ko na naging bayolente pa ang asawa mo sa'yo? Nung araw na umuwi ako mula sa pagtitipon, sinugod niya ako, nagsusumigaw. Sinasabing, anong pinangangaral mo sa mga bisita sa restaurant? Lahat ay pinag-uusapan ng pagiging mananampalataya mo. Paano mo nagawang ipahiya ako ng ganito? Nakita mo ang sinasabi nila sa TV. Kung magpapatuloy ka ng ganito, aarestuhin ka. Lalo lang siyang nababalisa, kaya hindi na ako nagsalita at pumasok ako sa kwarto. Natulala ako sa nakita ko ron. Pinunit niya ang aklat ko ng mga salita ng Diyos at napuno ng papel ang sahig. Dumating din ang biyenan ko at pagkapasok niya, sinabi niya sa akin, ginusto naming magkaroon ng magandang buhay ang anak namin. Ang pamilyang ito'y masisira kung maaaresto ka. Isuko mo ang pananalig mo o makipagdiborsyo ka na. Tapos nagsabi siya ng mga kalapastanganan. Nang makita ko ang galit niyang mukha, hindi ko na napigilan ang sarili ko. At pinutol ang pagsasalita niya. Papa, noon pa man wala akong ipinakita sa inyo kundi paggalang. Ni minsan hindi ako nagalit o nakipagtalo. Kung hindi ko nagampanan ang tungkulin ko, may karapatan kayong pagsabihan ako. Pero walang mali sa pananampalataya ko. Di niyo ako dapat hadlangan o lapastanganin ng Diyos. Bago pa ako natapos,
Nagdilim ang kanyang mukha at sumigaw. Anong masama sa pagsasabi ng gusto ko tungkol sa iyong Diyos? Hinatak niya ang damit ko. Sinisikap na kaladka rin ako. Papunta sa istasyon ng pulis. Pero nagpumiglas ako't nakawala. Nang makita kong gaano ako kadeterminado at di ako bibigay, galit siyang umalis. Kasunod noon, may narinig akong kalabog. Nang papalingon na ako, nakita ko ang asawa kong sumusugod sa akin at hinampas niya ako sa mukha na nagpabagsak sa akin sa sahig. Nahilo ako, umugong ang mga tenga ko. At ang mukha ko'y humapdi sa sakit. Blankong-blanko ang isip ko. Sobra akong nagulat na nagawa niya yun sa akin. Halos 10 taon na kaming nagsasama at ni hindi kami nagtalo. Pero hinampas niya ako dahil sa pananampalataya ko. Nang tingnan ko siya, para na siyang estranghero. Para siyang nabaliw. Puwersahan niya akong kinaladkad mula sa sahig, isinalyas sa pader at marahas na sinabi, "Sinasabi ko sa'yo, tatapusin na natin ito ngayon. Isuko mo ang pananampalataya mo kung hindi ay magdidiborsyo tayo. Sabihin mo sa akin, ang Diyos mo o ako? Gusto mo bang pananampalataya mo o ang pamilyang ito?" Ay, habang nagsasalita, parang baliw na iniuuntog niya ako sa pader. Nang nakita ko ang mukhang kilalang-kilala ko na naging malademonyo, kalmado akong sumagot. Pinipili ko ang pananalig ko. Lalong nagalit, kinalagkad niya ako papunta sa kama at mahigpit na sinakal ang leeg ko. Hindi ako makahinga at gusto kong makatakas pero napakalakas niya. Walang paraan na malalabanan ko siya. Habang nagpupumiglas ako, nagsimula na akong matakot. At naisip ko, sa ganitong paraan na ako mamamatay. Noon din, biglang nagising ang anak ko. Tumayo siya at nagsimulang tumawag, "Mama, Mama." Nang nakita niyang sinasakal ako ng asawa ko, sinimulan niya itong paluin at itulak. At nagsumiksik siya sa mga bisig ko. Nang nakita ito, binitiwan ako ng asawa ko at marahas na sinabi, "Kung hindi dahil sa anak natin, namatay ka na sa mga kamay ko." Umalis siya at muli kong binalikan ng mga nangyari. Nakakatakot ito. Napanghimasukan ng pananampalataya ko ang personal niyang interes. Kaya handa siyang manakit at sakalin ako. Hanggang mamatay, malademonyo yun. Habang mas sinasaktan niya ako, mas nakita ko kung anong klaseng tao siya. At lalo kong ginustong sumunod sa Diyos. Amen. Amen. Dumating kinabukasan ang biyanan kong babae at sinabi niya agad, "Tumigil ka na sa paniniwala sa Diyos. Alam kong mabuting bagay ito. Pero nangangahulugan yung aarestuhin ka ng partido at gagawa ng masama. Anong masasabi mo?" Sabi ko, "Mama, alam mo kung gaano kahirap ang panganganak ko at sinabi ng mga doktor na kritikal to. Ang makapangyarihang Diyos ang nagligtas sa akin at sa anak ko. Sa palagay mo, bakit ako nananatili sa pananampalataya ko? Dahil ang makapangyarihang Diyos ang nag-iisang tunay na Diyos na lumikha ng lahat at siyang tagapagligtas na bumalik upang magligtas. Ang mga sakunay palaki ng palaki at ang Diyos lang ang makapagliligtas. Lumalakad akong kasama siya at kung ako'y arestuhin at magdusa, pansamantala lang ito. Mas mabuti yun kaysa mapunta sa impyerno." Sumagot siya, "Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Ngunit bilang isang babae, dapat mong alagaan ang asawa at anak mo. Napakaliit pa ng anak mo. Makakayanan mo ba siyang isang tabi?" Nang marinig kong sabihin niya yon, talagang gusto ko nang umiyak. Ako nga bang nag-iisang tabi sa kanya? Ang Partido Komunista ang umaaresto at umuusig sa amin. Ang anak mo ang naniniwala sa partido. Iginigiit ang diborsyo at pinaghihiwalay ang pamilyang ito. Paano mo nagagawang isisito sa akin? Habang tinitingnan ko siya na may nasasaktang ekspresyon sa mukha. At habang naiisip ko ang anak ko na ilalayo sa kanyang ina, mas naging miserable ang pakiramdam ko. Nagsimula akong manghina ng kaunti. Paano ka naman nakaalis sa kalagayang yon? Nung panahong yon,
Di ko talaga alam ang gagawin. Tahimik akong tumawag sa Diyos. Hinihiling na patnubayan ako. Naisip ko ang sipi ng mga salita niya. Sa bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa gitna ng mga tao, sa panlabas ay mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao na para bang mula sa pagsasaayos o sa panghihimasok ng tao. Sa likod ng mga eksena, ang bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay pustahang ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos. Hinihingi sa mga taong tumayong patotoo para sa Diyos. Nang sinubukan si Job nakipagpustahan, si Satanas sa Diyos sa likod ng mga eksena, ang nangyari kay Job ay mga gawa at panghihimasok ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo, ay ang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos. Sa likod nito ay isang labanan. Kapag naglalaban sa espiritual na dako ang Diyos at si Satanas, paano mo dapat bigyang kasiyahan ng Diyos at tumayong patotoo para sa Kanya? Dapat mong malaman na ang lahat ng nangyayari sa'yo ay isang malaking pagsubok. At ang oras na kailangan ka ng Diyos na magpatotoo. Naisip ko ang mga salita ng Diyos at nakita na ang lahat ng nangyayari ay mistulang mga tao ang humahadlang sa akin, pero mga panlalansi ni Satanas ang nasa likod ng lahat ng ito. Ginagamit niya ang pamilya ko para hadlangan ako, para guluhin ako. Ginagamit ang damdamin ko para sa pamilya ko para pagbantaan ako. Sinisikap akong kumbinsihing pagtaksila ng Diyos. Di ako dapat mahulog sa mga panlansi niya, kundi dapat akong magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at tumayong saksi. Amen. Sinabi ko sa biyanan ko, ang tao'y nilikha ng Diyos. Kaya dapat tayong magkaroon ng pananampalataya at sambahin siya. Bukod doon, ang buhay ko'y ibinigay ng Diyos. Kaya anumang mangyari, susunod ako sa Diyos hanggang sa huli. Huwag niyo na akong kumbinsihin. Umiling siya, tapos tumalikod at umalis. Nang gabing yun, nalaman ng asawa ko na nagbabasa pa rin ako ng mga salita ng Diyos at nagalit siya ng husto. Sinabi niya, "May lakas ka pa ng loob. Nagawin ito, hindi mo ba alam na makukulong ka dahil dito? Wala ka bang pake kung mamatay ka? Kung wala kang pake, ayos lang. Pero huwag mo kaming idamay ng anak mo. Kung alam ko lang na magiging mananampalataya ka, hindi na sana kita pinakasalan." Tapos itinulak niya ako, palabas ng pintuan. At namumuhing sinabi, "Kung magpapatuloy ka sa mga bagay na patungkol sa Diyos, hindi ka natatanggapin sa tahanan ko." Tapos, ibinalibag niya pasara ang pinto at kinandado ito. Nang nakita ko siyang naging napakawalang puso at nang narinig ko ang anak ko na balisang tinatawag ako, halos mabiyak na ang puso ko. Gabi na noon, lampas 2:00 ng madaling araw at wala akong dalang kahit anong pera. Napaisip ako, kung sa pagkakataong yun ay totoong aalis na ako ng bahay at iiwanan talaga ang anak ko. Hindi ko alam ang gagawin. At napakalungkot ng pakiramdam ko habang iniisip ito. Napagtanto ko na dala ko ang cellphone ko, kaya tinawagan ko ang mama ko. Nang narinig ko ang boses niya, tuloy-tuloy nang dumaloy sa aking mukha ang mga luha. At ang sakit at mga sama ng loob na matagal ko nang kinikimkim ay lumabas ng lahat. Pinipigil ang sarili niyang pag-iyak. Sinabi niya, "Mahal, kumalma ka. Di ka niya dadalhin ng ganito kalayo para lang iwan ka. Maniwala ka lang sa kanya at sumandig sa kanya." Sa pang-aaliw at pagbibigay niya ng lakas ng loob sa akin na maniwala at magtiwala ako sa Diyos, naramdaman kong bumalik ang pananampalataya ko. Kinabukasan, nilalamig at nagugutom. Naglalakad ako ng walang direksyon. Nang biglang, nakabunggo ko ang isang sister. Iniuwi niya ako sa bahay niya at binasahan ako ng mga salita ng Diyos upang tulungan akong maunawaan ang aking pinagdaraanan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa isang madilim na lipunang tulad nito, kung saan ang mga demonyo ay walang puso at hindi makatao, paanong matitiis ng hari ng mga diablo na pumapatay ng mga tao ng walang pakundangan ang pag-iral ng isang Diyos na kaibig-ibig, mabait at banal din?
Paano nito maaaring papurihan at ipagsaya ang pagdating ng Diyos? Ang mga sunod-sunurang ito, sinusuklian nila ng puot ang kabaitan. Matagal na nilang hinamak ang Diyos, inaabuso nila ang Diyos, sukdulan ng kanilang kalupitan. Wala sila ni bahagyang pagsasaalang-alang para sa Diyos. Nandarambong sila at nanloloob. Nawalan na sila ng lubusan ng budhi. Wala silang konsensya. At tinutukso nila ang mga walang muwang upang mawala ng katwiran. Mga ninuno ng sinauna, minamahal na mga leader, tinutulan nilang lahat ang Diyos. Iniwan ng kanilang panghihimasok ang lahat sa silong ng langit sa isang kalagayan ng kadiliman at ganap na kaguluhan. Kalayaang pangrelihiyon, lehitimong mga karapatan at mga interes ng mga mamamayan. Ang mga yon ay mga pandarayang lahat para pagtakpan ng kasalanan. Bakit naglalagay ng isang di mapapasok na balakid sa gawain ng Diyos? Bakit gumagamit ng iba't ibang pandaraya upang linlangin ang mga tao ng Diyos? Nasaan ang tunay na kalayaan at lehitimong mga karapatan at mga interes? Nasaan ang katarungan? Nasaan ang kaaliwan? Nasaan ang init? Bakit gumagamit ng madayang mga pakana upang linlangin ang mga tao ng Diyos? Bakit gumagamit ng puwersa para pigilin ang pagdating ng Diyos? Bakit hindi hinahayaan ng Diyos na malayang gumala sa ibabaw ng lupa na nilikha niya? Bakit tinutugis ang Diyos hanggang wala na siyang mapagpahingahan man lamang ng kanyang ulo? Gigisingin ng Diyos ang mga taong ito na labis na pinabibigatan ng pagdurusa upang gisingin sila hanggang sila'y maging lubos na gising at upang palakarin silang palabas ng hamog at tanggihan ang malaking pulang dragon. Gigising sila mula sa kanilang panaginip, makikilala ang diwa ng malaking pulang dragon. Magagawang ibigay ang kanilang buong puso sa Diyos. Aahon mula sa pangaapi ng mga puwersa ng kadiliman, tumayo sa silangan ng mundo at maging patunay ng tagumpay ng Diyos. Sa ganitong paraan lamang makakamit ng Diyos ang kaluwalhatian. Amen. Tinulungan ako ng mga salita ng Diyos na maunawaan na ang Diyos ay naging tao at pumarito sa mga huling araw, gumagawa at nagpapahayag ng katotohanan upang linisin at iligtas ang tao. Ang Partido Komunista ay natatakot na ang lahat ay tatanggapin ng katotohanan at susunod sa Diyos at sila'y makakalaya sa partido. Kaya inaaresto nilang mga mananampalataya at gumagawa ng mga kasinungalingan para siraan ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Nililinlang at inuudyukan ng mga tao para itatwat labanan nila ang Diyos kasama nito. Kasuklam-suklam ito. Tinatrato lang ako ng gano'n ng pamilya ko dahil naloko sila ng Partido Komunista. Ginagamit ng partido ang lahat ng kasinungalingang ito upang manlinlang. Para ang lahat ay lumaban sa Diyos kasama nito at humantong sa impyerno na parusahan. Yun ang pandaraya ni Satanas. Sa puntong yon, naging malinaw sa akin na ang partido'y isa lang kawan ng mga demonyong lumalaban sa Diyos at pumipinsala ng mga tao. Di ako dapat mahulog sa panlalansi nila. At anumang ginawa ng pamilya ko sa akin, di ko pwedeng pagtaksilan ng Diyos. Kundi kailangan kong sumunod sa kanya at gawin ang tungkulin. Narinig kong nakumbinsi raw ng asawa mo ang pamilya mong gipitin ka para isuko mo ang pananampalataya mo. Tinawagan niya ang ilang kamag-anak at kaibigan ko. At sila naman ay tumawag sa akin at isa-isa nila akong ginisa. Sabi ng kapatid ko, "Bata ka pa, pwede mong gawin kahit ano. Ba't kailangang paniniwala pa sa Diyos? Isa kang may bahay, kaya't ang pagkakaroon ng mga anak at pangangalaga sa iyong pamilya ang tungkulin mo. Ba't mo pinagkakaabalahan yan? Kapag ginawa mo ito, aarestuhin ka ng partido at makukulong. Mga ordinaryong tao lang tayo. Paano natin lalabanan to?" Kinuha ng tiyahin ko ang telepono. Nasisiraan ka na ba? Ang isang perpektong tahanan ay di dapat masira ng pananampalataya mo. Wala ka bang pakialam sa pamilya mo? Talaga namang napakatigas ng ulo mo. Sinigawan ako ng isa pang tiyahin. Di ka pa nagtatagal na may asawa at maliit pa ang anak mo. Kung ikaw ay makukulong, anong mangyayari sa kanya? Sundin mo na lang ang payo ko para sa kabutihan mo rin ito. Inagaw ng kuya ko ang telepono. Pag nagpumilit ka rito, hihiwalayan ka niya at ni huwag kang babalik dito. Puputulin namin ang ugnayan sa'yo. Maging ang 80 taong gulang kong lola ay umiiyak na sinabi sa telepono. Hindi mo pwedeng gawin ito. Paano kung arestuhin ka? Makinig ka sa akin. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa'yo. Pagkababa ng telepono,
Ang sama-sama ng pakiramdam ko. Napakarami kong gustong sabihin sa kanila. Sabi niyo para sa kabutihan ko to, pero yan ba ang totoo? Namatay na sana ako kung di ako iniligtas ng makapangyarihang Diyos. Narito pa ba sana ako ngayon? Sino ba talaga ang sumisira sa napakaayos na tahanan na ito? Sino ba talaga ang pinaghihiwalay ang pamilyang ito? Ito yung Partido Komunista, hindi ako. Talaga? Inaaresto ng partido ang mga mananampalataya. Pero sa halip na kamuhian ito, kinakampihan nila ito, ginigipit ako at pinipilit na pagtaksila ng Diyos. Pinagbabantaan pang itatakwil nila ako. Paanong hindi nila alam ang tama sa mali? Gusto ba nila ang mabuti para sa akin? Ano bang klaseng pamilya sila? Ang buhay ko'y ipinagkaloob ng Diyos. Kaya ano ang mali sa paggawa ko sa tungkulin ko? Anong mali sa pagkakaroon ng pananampalataya at pagtahak sa tamang daan? Walang tigil akong pinagsasalitaan ng masama ng pamilya ko. Lubos ang paghihirap ko. Kaya't nanalangin ako sa Diyos at hiniling sa Kanyang bantayan ang puso ko. Sa huli, nagpunta pa rin ako sa mga pagtitipon. Inayunan ba ng pamilya mo yon? Binigyan ako ng asawa ko ng kasunduan ng pagdidiborsyo. At sinabing kung mananatili ka sa pananampalataya mo, magdiborsyo na tayo. Hindi mo maaaring makita ang anak natin matapos tayong maghiwalay. Kung handa kang tumigil sa pananampalataya mo, kikilos ako na parang walang nangyari. Tinampot ko ang kasunduan na tiningnan. Walang matitira sa aking ari-arian o negosyo at mapupunta sa kanya ang kustodiya sa anak namin. Aalis ako ng walang-wala. Pero kung di ako papayag dito, dadalhin niya kami ng mama ko sa mga pulis at isusuplong niya kami. Nakita ko na matagal na niyang pinagplanuhan ito. Palihim na inililipat ang lahat ng pagmamay-ari namin. Para kung magdiborsyo kami, wala kaming pagsasaluhang ari-arian. Habang tinitingnan ng kasunduang ito, nasa isang krisis na naman ako. Kapag nilagdaan ko ang papel na yon, lilisanin ko ang tahanang yon at hindi ko na makikita ang anak ko. Napakaliit pa niya. Hindi ko kayang mawalay sa kanya. Lubos akong nagdusa ng panahong yun. Desperado akong tumawag sa Diyos. Napatnubayan niya ako upang maging matatag ako. Tapos naisip ko ito. Habang sumasailalim sa mga pagsubok, normal sa mga tao ang manghina o maging negatibo ang kalooban o hindi malinawan ang kalooban ng Diyos o ang landas ng kanilang pagsasagawa. Ngunit ano't anuman, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya sa gawain ng Diyos. At huwag itanggi ang Diyos, gaya ni Job. Sa karanasan mo, anumang pagpipino ang pinagdaraanan mo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, ang hinihiling ng Diyos sa sangkatauhan ay ang pananampalataya nila at pagmamahal sa Kanya. Ang Kanyang ginagawang perpekto sa paggawa sa ganitong paraan ay ang pananampalataya, pagmamahal, at mga hangarin ng tao. Dapat kang magdusa ng paghihirap para sa katotohanan, ibigay ang sarili mo rito, at magtiis ng kahihiyan para rito. At upang higit pang makamit ang katotohanan, dapat kang sumailalim sa higit pang pagdurusa. Ito ang dapat mong gawin. Hindi mo dapat itapon ang katotohanan alang-alang sa isang mapayapang buhay pamilya. At hindi mo dapat iwala ang dangal at katapatan ng iyong buhay para sa pansamantalang kasiyahan. Dapat mong hangarin ang lahat ng mainam at mabuti. At ang isang landas sa buhay na higit na makahulugan. Amen. Amen. Ang mga salitang ito ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin. At binigyan ako nito ng landas ng pagsasagawa. Napagtanto kong ang pagbabanta ng diborsyo ng asawa ko ay pinahintulutan ng Diyos. Naisip ko noong si Job ay sinusubok. Lahat ng pagmamay-ari niya ay kinuha sa kanya at lahat ng anak niya ay namatay sa loob ng magdamag. Nakaupo siya sa tumpok ng abo, puno ng mga pigsa. Maging ang asawa niya ay tinanggihan siya. At ang mga kaibigan niya ay hinusgahan siya. Pero sa lahat ng paghihirap na ito, pinuri pa rin niya ang Diyos.
Sinasabing si Jehovah ang nagbigay at si Jehovah ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Jehovah. Yun lang ang tunay na pananampalataya. Ako naman, taimtim akong nanumpa, matatag na sinasabi sa Diyos, na kahit anong mangyari, susunod ako sa Kanya hanggang sa huli. Pero nahaharap, sa pagbabanta ng diborsyo, napako ako sa pagiging negatibo. Hindi yung tunay na pananampalataya sa Diyos. Nang narinig niya ang mga kasinungalingan ng partido, hindi lang niya pinunit ang aklat ko kundi naging bayolente siya sa akin. At halos iwanan akong patay. Tama. Takot na madamay dahil sa pananampalataya ko. Gusto niyang makipagdiborsyo at gusto rin niyang walang iwan sa akin at ilayo ako sa anak ko. Dadalhin niya ako sa pulis kung hindi ako papayag. Ano bang klaseng asawa siya? Hindi ba't mas mukha siyang demonyo? Talaga? Naalala ko ang sinabi ng Diyos. Di magkatugma ang mga nananalig at mga di nananalig. Magkasalungat sila sa isa't isa. Pinagbabantaan ako ng diborsyo ng asawa ko dahil nakinig siya sa Partido Komunista at kinamuhian ng Diyos. Kaya kahit na kami mag-asawa, sinusunod niya ang partido. Nasa landas patungo sa impyerno. Ako'y nasa landas ng pagsunod sa Diyos upang makamit ang katotohanan. Ang mga mananampalataya at di mananampalataya ay nasa magkaibang landas. Hindi ko na siya hahayaang pigilan ako. Habang mas ginigipit niya ako, mas naging determinado akong sumunod sa Diyos at ipahiya si Satanas. Kaya't sinabi ko sa kanya na payag ako sa diborsyo. Salamat sa Diyos. Iyon ay pagpapalaya para sa'yo. Salamat sa Diyos. Hanggang sa araw na isinapinal namin ang diborsyo, hindi ko naiwasang mabalisa na walang matitira sa akin. Pagkatapos ng diborsyong ito, paano ako makakaraos pagkatapos nun? Habang iniisip kung paano ako nagsumikap para sa tahanan at negosyo namin ng ilang taon, na mauuwi lang sa wala ito. Talagang napakahirap tanggapin yun. Naisip ko ang mga salita ng Diyos. Alang-alang sa akin, kaya mo bang hindi magsaalang-alang o maghanda para sa landas mo ng pananatiling buhay sa hinaharap? Napahiya talaga ako sa tanong na ito ng Diyos. Sinusubok ng paghihirap ang senseridad. At nang naharap ako sa paghihirap, inisip ko lang ang mga interes ko. Yun ba'y tunay na pananampalataya sa Diyos? Lubos akong nasa mga kamay ng Diyos. Kaya determinado akong ibigay sa Kanya ng buo ang sarili ko. Handa akong magpasakop sa mga pagsasaayos niya. Pagkalagda namin ng papeles, tinanong ko siya, "Ba't gusto mong makipagdiborsyo?" Sabi niya, sabi ng pinsan ko, naglabas ang pamahalaan ng mga sikretong dokumento na ang mga mananampalataya raw ay mga kriminal. At sino mang matatagpo ang may mananampalataya sa pamilya nila'y patatalsikin sa partido. Ang kanilang mga anak ay hindi makapapasok sa universidad, kakanselahin ang pensyon ng kanilang mga magulang, at ang mga ari-arian ng pamilya ay kukumpiskahin. Dati ang pamilya ng isang kriminal ay idinadamay. At ngayon ang lahat ng kamag-anak ng isang mananampalataya ay idadamay. Kaya't kailangan na kitang pakawalan. Kung hindi, ang kuya ko ay patatalsikin sa partido. Galit na galit ako nang marinig kong sabihin niya yun sa akin. Dumating na ang Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Napakagandang bagay ito at isang pagpapala. Pero ang partido ay hibang na nilalabanan ng Diyos at kinamumuhian siya. Ginagamit nito ang lahat ng nakamumuhing paraan upang gambalain at wasakin ang gawain ng Diyos. Sila'y kawan ng mga pumapatay at walang habag na mga demonyo. Nakita ko ang tunay na mukha ng malaking pulang dragon at hindi na ako naloko pa nun. Nagpasya akong gawin ng mabuti ang tungkulin ko para suklian ang pag-ibig ng Diyos at ipahiya si Satanas. Pagkatapos nun, nilisan ko ang tahanan ko at nagpatuloy sa paggawa ng aking tungkulin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.